Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media mga kaaldab. Ito yung kumbaga video na pinakita natin galing Japan. Kuha po mismo ito kay Alden Richards sa Japan. Dahil pakalat po ito mga armain at mga main fanatics na mga kumbaga pakonsuelo nila na nasa Japan daw po si Mengay, kasama daw kuno si Congressman Arjo. Eto ngayon, nagpakita naman po tayo ng video sa Japan na talagang umaayon po sa kanila. O, ano ngayon yung ano nila, gaya-gaya na naman daw. Si Mr. Destiny daw po, mahilig daw talaga magbigay ng mga ganitong throwback na talagang nasabi pumapabor na naman daw po sa fandom. Ganyan po sila di po ba? Affected sila kapag pumaparehas po tayo sa mga post sa social media. Yung ibig kong sabihin, kapag nasa Japan si Mengay, magpo-post daw tayo na nasa Japan din si Alden. Para nga po raw makumbinsi ko yung mga mamis, mga titas, mga senyor na magkasama nga po daw yung dalawa. Ito, common sense na lang po. Hindi ko na po kailangan pang ipakita yan. Hindi na po natin kailangan pang ipadama po sa kanila. Kasi kita nyo naman po ang resibo at ebidensya na kung saan nga po talaga marami na nakakapuna at marami na nakapapansin. Pero hindi po ako namimilit. Kasi Chinese New Year. Hindi po magkasama yung sinasabi nilang mag-asawa. Hindi nga pumunta to sa District 1 para rin mag-celebrate ng Chinese New Year sa mga kalugar po nila. Hindi, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? Wala. Ito yung pahayag ko na binabatikos din po daw ako. Bakit ko daw po pinakikialaman ang private life ni Congressman Arjo at ni Mengay. Private family nga po raw yan at masaya daw po sila sa isa't isa. Ginugulo lang daw po ng fandom. Wala naman po nang gugulo, hindi naman po namin yung ginugulo. Sinasabi lang naman po namin dito yung mga nagiging komento po sa amin. Yung mga binabato po sa akin. Pinapaliwanag ko lang naman po at ibinibigay. Anong masama po doon? Hindi po ba wala naman pong masama? The real talk to. Kasi wala naman pong ina-update si Alden na umaayon po sa cut din. At wala naman pong update si Mengay na umaayon din po sa Armin. Sila lang naman po yung nagpupumilit. Kaya nga po yung pinopost nila yung nasa Japan si Maine Hindi po ba? Hindi nila magawang ma-post na nagse-celebrate ng Chinese New Year ang dalawa. Samantalang tayo, marami ng kumbaga kumakampi sa atin na nasa Sofitel Hotel nga po ang real life couple. Pero hindi po tayo namimilit kasi wala naman po tayong dapat ipagpilitan sa kanila. Kasi kung Aldab Nation ka, 101%, alam mo po yung sinasabi ko. Alam mo po yung pinupunto ko. Yun lang naman po yung importante. Makabigay tayo ng update, makapagkwentuhan tayo sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor. Doon pa lang po, panalo na po ako Doon pa lang po, wag na po ako. Yan po yung isa sa rason at dahilan kung bakit po hindi kami natitinag. Kung bakit po hanggang ngayon matatag ang channel ni Mr. Destiny. Hindi po tayo basta-basta nagpapatalo. Lalo na po ngayon na talaga syempre, kumbaga ipagtatanggol ko si Alden. At syempre, ganun din naman si Mengay. Kasi itong simpleng post lang ni Mengay, di po ba? Bad days are temporary. Bakit nga po ba nasabi ni Mengay yan? O bakit yan ang sinuot niya? Gayong makikita ito ng mga ilang netizen. Lalo na nga po pagdating sa social media. Di po ba? May mga araw po kasi mga kaaldab na hindi talaga maganda para kay Alden.
Dahil kahit nakakuha siya ng award, mas marami pong bumabati ko sa kanya. Diyan nga na naman po yung nabuhay na isyong bading eh. Di po ba? Hindi, real talk to mga kaaldab. Kaya ko lang sinasabi ito, kaya ko lang pinapaliwanag to para alam din po ninyo. Para din po ito sa mga taong kumbaga dumadaan at bumibisita po kay Mr. Destiny para alam din naman po nila na yung may mga point po tayo na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga point nga po tayo na mahirap nga po talagang sabihin, lalo na nga po kapag ka naandyan yung dalawa. Kaya nga po depender po tayo nila Mengay at ni Alden eh. Yung iba sinasabihan ako, nako, halatang halata ka Mr. Destiny, Alden fanatics ka. Kasi todo pagtatanggol mo kay Alden. May nagsasabi naman ako, main fanatics yan kasi lagi niyang pinagtatanggol si Main. Hindi po, Aldab po tayo since 2015. Pinagtatanggol ko lang si Alden kasi hindi po may pagtatanggol ni Alden yung sarili niya eh. Kasi alam niya na kapag nagsalita siya, marami pa ang susunod. Kaya minamabuti na lang po ni Alden na tumahimik po. Di po ba kahit anong gawin po kasi nila, hindi nila mapapaamin si Alden Richards. Hindi nila kayang diktahan na gawin mo to. Di ba? Hindi nila kayang diktahan na sige na, umamin ka na. Wala na, tapos na po yung kwento. Tapos na po ang pelikula. Wala na pong ipopromote si Alden Richards. At wala po siyang tinanggap na bagong project na yon sa loob ng GMA Network. Hindi po siya magiging host ng All Out Sunday. Yan po yung tandaan po ninyo. Kaya nga sinasabi ko ito, pinapaliwanag ko ito para lang klaro. Lalo na po sa mga taong bitter po pagdating sa Aldab Nation. Ang dami kasi mga kwento ang lumalabas na normal lang yan. Kasi trending si Alden eh. Hindi po ba? Wala pang teleserye yan, nagba-viral na siya. Wala pang gaanong project yan, nagte-trending. Biruin mo, maging Honda ambassador ka at sunod-sunod po yung mga TV commercial, BDO, Cebuana. O saan ka makakita ng ganyan na artista? Kaya nga sabi ko sa inyo, marami naiinggit kay Alden eh. Tapos sinasabi nilang hindi. Common sense na lang po. Pinakabatang direktor, pinakabatang producer. Tapos ang dami pang mga TV commercial at endorsement. Oh. Kaya nga po kaliwat kanan yung kumbaga gamit sa kanya eh. Kasi sino ba yung kailangan mong gamitin? Siyempre si Alden Richards. Sabi nga ni Ogie Diaz, kung gusto mong sumikat, sa mga sikat ka dumikit. Di po ba? Para mas madali kang makilala, para mas madali kang pag-usapan. Kaya nakita nyo yung post ni Mengay, bad days are temporary. Common sense na lang po sa mga salitang to. Na sinasasabi na naman nila, ayan ka na naman Mr. Destiny, binibigyan mo na naman kasi ng kahulugan yung mga bagay-bagay na wala ka naman dapat lagyan, nilalagyan mo kasi ng kulay, masyado kang, gaya ng sinabi ko, hindi lang naman po ako nakapunan nito. Hindi lang naman po ako ang nagsasabi nito. Marami pong iba. Pero syempre, dahil basher ko po yung iba, kritiko ko yung iba, normal lang na ako po talaga yung babanatan. Normal lang na tayo po yung lagi nilang sinisilip. Sabi ko nga po sa inyo, maliit lang na butas hahanapin kay Mr. Destiny para lang po tayo mapabagsak, para lang tayo mapahinto sa paggawa ng content. Lalo na po ngayon, naramdam natin na talagang pagwawakas ng Katdin, pagwawakas ng army, malapit na. Hindi, sinasabi ko lang po ito para lang klaro, lalo na po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Kaya kung gusto nyo lang naman ng mga latest, mga trending, mga pinag-uusapan, pupunta lang po kayo dito eh. Lahat naman po ng gusto nyo pong makita at mapanood, 101% updated po tayo dyan. Well, hanggang dito na lang po.
ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.